everyone, welcome back to my YouTube channel again. So guys, if you're watching this, please don't forget po to like and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget po to hit the bell notification para updated kayo sa aking future videos. So guys, yung pag-uusapan po natin ngayon is tungkol po sa ePhil ID o tinatawag nating Electronic Philippine National ID. So alam naman po natin na hindi po lahat ng ating kababayan ay nakatanggap na po ng national ID. Even though po nagpa-register sila 2022, 2021 hanggang ngayon ay hindi pa po dumating yung national ID nila. So, yung ginawa po ng taga-PhilSci ay gumawa po sila ng alternate or alternative para po magamit ng ating kababayan ang kanilang national ID through electronic Philippine national ID para magamit nila in any legal purposes po. Now, I will show you my national ID. This is my national ID. Yan po. I think hindi niyo po maano. So, this is my national ID. So, yung iba ay hindi pa po nakakuha ng national ID. Kahit nga po yung pamangkin ko nakasabay ko ay hindi pa po siya nakakuha ng national ID. Now, madali lang pong kumuha ng electronic Philippine national ID, which is pwede niyo po siyang gamitin sa lahat po ng mga transaction. Now, sa passport naman po, ang electronic national ID or electronic Philippine national ID ay number 1 po na tinatanggap ni DFA. Nasa top list po siya ng list of valid IDs na tinatanggap ni DFA sa pagkuha po ng passport para mo po mapadali ang pagkuha ng iyong passport. Madami kasing nagtatanong, siguro na-confuse po ata sila or hindi sila nagbasa, kung pwede po bang gamitin si Electronic Philippine National ID. Kasi nga po, si Electronic Philippine National ID ay papers lang po siya. Ganito po yung example. And for sure, kapag po nakakuha kayo ng ganyan, ipapalaminate nyo din po para hindi po siya masira. And kung hindi nyo alam saan makukuha sa Electronic Philippine National ID, ay pumunta po kayo ng PhilSci or PSA office ninyo. Philippine Statistic Authority office ninyo. But don't forget po to make an appointment kasi hindi po kayo papasukin of course sa loob kung wala kayong appointment. Now sa system po ay hindi po available si national ID doon, but what you're going to put po sa transaction ata yun. What you're going to put po in the transaction is kuha lang po kayo ng birth certificate. Now when you get there sa guard, explain nyo na lang po na need nyo ng Electronic Philippine National ID yung kukunin ninyo. Bibigyan naman kayo. And wala po siyang bayad. And madali lang po masyado makakuha ng Electronic Philippine National ID. Hindi po kagaya ng ibang mga IDs na mahirap. And then all the information naman po ay same lang din po sa ganito. As you can see the sample. Same lang din po sa ganito. Kung ano po yung nasa ganito, nasa national ID ninyo, ayun po yung information na nasa Electronic Philippine National ID ninyo. Kaya po, legal po siya sa lahat po ng mga transactions. So now, ma'am, ano po yung supporting documents sa pagkuha po ng passport gamit po ang Electronic Philippine National ID? So, yung supporting documents ay hindi naman hiningi, but just in case to make sure na hindi na kayo papabalikin ni DFA kasi si DFA is very makulit po masyado sometimes, depende po sa officer na nag-i-entertain sa inyo. Sometimes kasi yung mga old officer na ay madali masyado smooth yung transaction, but the new officer sometimes sila po yung very meticulosa kasi they are very careful kasi bago pa lang po sila sa kanilang trabaho, which is ganyan naman din po ako. Pag bago pa lang ako sa aking trabaho, I'm very careful, pero pag once medyo matagal na, easy na lang kasi alam mo na yung process. So kuha na lang po kayo ng police clearance or in NBI as a supporting documents just in case po nahanapan kayo. But hindi naman po sinabi na you need to have supporting documents na if ever gamitin nyo sa Electronic Philippine National ID sa pagkuha ng passport, kailangan nyo ng supporting documents. Hindi naman po sinabi ni DFA doon. And then, just in case din po na kapag nagkuha kayo ng passport and then gamit niyo si Electronic Philippine National ID, make sure po na lahat ng documents ninyo ay clear. Especially your PSA birth certificate. Kasi sometimes,
kapag hindi po clear si PSA birth certificate, ay i-deny po kayo at bibigyan kayo ng 1-month extension para makakuha pa ng LCR. And sometimes they will blame na hindi tinatanggap sa electronic Philippine National ID, which is not true po. Kasi kapag i-deny naman po kayo ni DFA, may explain naman po si DFA kung ano yung reason kung bakit kayo na-deny and kung ano yung mga documents na kailangan ninyong i-complain. And they will give you 1-month extension para ma-comply po yung mga documents na kailangan ninyong i-comply para ma-approve kayo. And that's it, guys. And if you have some question, please don't forget to leave your comment down below. I will try to answer as much as I can. Goodbye!